Sabi ko, Lord, alam kong makasalanan ako, pero ba't kailangan pa may kunin na isang tao? Kahit na nag-iba ako sa aking first marriage, akala ko doomsday na para sa akin. Inako ko lahat eh. I mean, sabi ko, Lord, ako yung may kasalanan nito. Bakit ang saya pa rin, Lord? Kahit na may kulang. Pero naramdaman mo na kumpleto ka. Hi! Blessings ulit sa inyong lahat. Welcome back sa Finding Hope with Ami. Ang guest po natin ngayon, nung nakilala ko siya more than 20 years ago, nung pumasok yata siya sa show business, ang galing sumayaw. Sabi ko, ang galing-galing sumayaw ito, tsaka ang gwapo. Miyembro po siya ng Maneuvers. Ayan. Kumakanta ka ba? Hindi. Kumakanta ka rin. Natutunan ko yung kanta na yan noong mga panahon Japan eh. Sa Japan, nag-approach siya. As entertainer, di ba? Kailangan all around. Nag-artista din siya. Aba, marunong din siya umarte. Pero ang pinakamaganda sa kanya, sabi niya nga, mananayaw siya para sa Panginoon. Yeah. Welcome po natin si Joshua Zamora. Yay! Yay! Lakasan natin palakpak. Welcome! Thank you, Ate Ami, for inviting me. And para sa akin, it's really a blessing to share his story. Yes, actually tama ka doon. His story talaga, Yeah. no? Tama ka dyan. Oo, lahat tayo supporting lang. Lahat tayo, kung tutusin, mga extra lang sa story ang ginagawa niya. Yes. Ang galing! O sabihin mo naman sa akin, paano inumpisahan ni Lord ang story niya sa buhay mo? Well, ang isa sa mga highlight na naalala ko nung bata ako, I think I was like 5, 6 years old. Yung mami ko, kung hindi nila alam, is a former dancer also. Penthouse. It was entitled Penthouse. Penthouse 7, I think. I remember, sinama niya ako doon sa studio at naalala ko sa GMA EDSA yan eh. Tinuturuan niya kami sumayaw. Kami ni Jason, pati nung panganay. And yung love niya for dancing talagang very passionate yung nanay namin. Puro mga Latin yung sayaw nila nun eh. Ang hirap nun. At the same time, yung daddy namin, ganun din. So, Mambo King naman yung tawag sa kanya nung panahon na yun. Ay, pamilya pala talaga So, kayo ng tinuturuan niya dancer. kami nung ganung klaseng style, which for us, hindi namin masyadong maintindihan pa kasi parang mas gusto lang namin yung modern type na sayaw lang. Noong panahon niya, mga hip-hop na yun. So, ako, I started lang na ang talagang sayaw ko lang is kumikembot lang. Kasi yun lang yung alam ko sayaw dati. Okay. Maganda ka naman kumembot. Tapos? Tapos from there on siguro, si Jason, kahit nung hanggang grade school, high school, nanatili sa kanya yung sayaw eh. I mean, siguro mas... Yung tinanim ng mami mo, makikita mo na talagang si Jason hindi namatay yung nag-ugat. Gifted talaga siya eh. I mean, kung may naririnig tayo na inborn, si Jason yun. Yun. Okay. Pagdating sa sayawan, galing talaga. Ako hindi ko masabi na gano'n eh, kasi pag nakikita ko yung sarili kong sumasayaw, medyo hindi ako natutuwa. Naging challenge sa'yo. Oo, naging challenge sa akin. So, isa sa mga pinasalamatan ko dyan na pinagtyagaan ako is really my brother, si Jason. So, I started na sa ibang grupo. Nag-start ako sa ibang grupo. It's called the Busy Buddies. And house dancer kami ng lunch date. And dun nag-open up sa akin yung showbiz eh. Until such time, dumating yung period na yung Maneuvers na kailangan na ng member din. Kasi they went to Japan, yung iba nagpaiwan na doon, nagtrabaho na doon. So kulang sila. So we ended up na kailangan mag-audition. Yung sa sobrang nervous at hindi ko talaga alam paano gagawin ko. Yung audition ko, wala talaga sa timing. Bakit I mean, sa timing? hindi ko tinatamaan yung beat eh. Yung sobrang, alam mo yung sobrang kabado ka. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Kahit alam mo na yung routine. Pero talagang nawala talaga ako. But then again, andyan si Jason na backer ko. Siya na lang yung nag-back up sa akin sa choreographer na parang sinabi na lang niya na ako nang bahala sa'yo. Tuturuan kita, sabi niya sa choreographer. Ako nang bahala sa kanya. So, yun. And then,
Nung naging maneuvers na ako, dire-diretso na. Nagkaroon ka na ng confidence sa sarili mo noon? Oo, but it really took some years. I mean, matagal talaga na training din. Nakatapak na ako on stage, nakatikim ng mga concerts, at nakatikim na rin ng mga palakpak ng tao na na-appreciate mo. Oo. So parang little by little, tinuturuan ka talaga ng Panginoon. Ilang taong ka ng mga panahon na yan? Well, I was very young. Nag-start kasi ako 18, 19, and then napunta kami kay Gary, mga 19, 20 years old ako. Oh. Nung panahon na yan, kailan ka nag-asawa? Bata ako nag-asawa eh. I think I was just 20. So, nasa maneuvers ka na? I was in maneuvers. I remember, ako yung nawawala na lang bigla kasi nung time na yun eh. No? Kasi pag may asawa ka na, parang nagiging busy ka na with your own family, di ba? Tapos after a year, nagkaroon na ako ng anak. So, really, batang ama. And yun na. So, it's purely career and family na. Time na yun. Hindi ka nakapag-ano masyado sa pagiging father mo? Oo eh. Hindi rin. Kasi, I think, sa sobrang bata ako nun, hindi, alam mo yung wisdom na, wala ka pa masyadong wisdom eh. No? Alam mo lang na may family ka, may trabaho ka. Pero deeper than that, yung goal mo, yung dreams mo, medyo hindi pa buo eh. Parang you just go on with your life. Then ano nangyari? Sa dami ng biyahe namin, hindi mo maiwasan minsan yung talagang matutukso ka talaga. Dahil yung nature of the work that you have, para sa akin, parang sabi ko, hindi ko kaya gawin to. Naka-expose ka eh, no? Sa maraming tao. Sa maraming tao. Sa mga fans. And you have to invite this mga tao na to para lang for yung kumita rin yung club and at the same time, ikaw rin, may, parang part ng contract mo yun na kailangan mag-generate ka ng income. Yes. Aside from dancing, so madami. I mean, the temptations are left and right. Ano. And for me, sabi ko, ito ba yung trabaho na gusto ko talaga? Dahil wala ka pa masyadong understanding sa takbo ng buhay, parang pag kumita ka dito, okay na to. Parang may tatawid naman natin to eh. Yun lang ang nasa isip mo na? Oo, yun lang talaga. Kasi nag-aaral namin yung mga bata and everything. So hindi mo pa naisip yung ano eh, yung kailangan may time ka sa anak mo. Parang iniisip mo lang talaga eh, makapag-provide ka. So, yun lang yung pareho namin pag-iisip. Mabigyan namin sila ng tamang edukasyon, karoon sila ng magandang buhay. So, little did we know na naapektuhan na pala yung aming relationship. And just to make it short story, nasira yung aming marriage. That's why every time I share kung ano yung past ko, hindi naman sa nagdodwell ako sa past, but hindi siya, for me, hindi siya design ni Lord na magkahiwalay kayo. Kasi sabi nga ni Lord, when two are married, they become one, di ba? So, and lumayo ka sa mga tukso? Lumayo ako, pero ang sabi ko lang, gusto ko lang maging busy muna. So, nagpaka-busy na lang kami. Pero I remember, nung time na yan, I was Christian na. Paano ka? Pumasok na ako sa... Kwento mo naman yun. Paano nangyari? It was this guy na a former dancer. Si Totet Gonzalos from the Knapsacks. Knapsacks, sila yung original dancers ni Gary Valenciano. And then, nag-retire siya. He became a pastor. Pero 4 ang anak niya. And then silang mag-asawa, nagtatrabaho. Pero nung time na yun, sinasabi niya na wala talagang pera sa pagiging pastor. And hindi niya ma-sustain. Hindi niya mabigyan ng magandang edukasyon yung mga bata, ng magandang buhay. So bumalik siya sa pagsasayaw. The first dance na sinayawan niya sa amin is yung sayaw namin yung Shout for Joy. Oh, wow. And that was the year na parang nilaunch pa lang ni Gary yung song na yun. So, di namin alam kung coincidence ba to. Kasi kilala namin siya na talagang pastor dati. Okay. And then this guy danced for us for, I think, 7-8 years. Until such time na nagkaroon siya ng isang sakit na very rare disease. And bago pa siya magkasakit nun, siya yung tipong tao na, kasi kami yung original dancers ng ASAP nun eh.
Okay. Maneuver Street Boys nandun. Every Sunday, he would invite us to Victory, to the church. Lagi niya sinasabi, tara guys, mag-church naman tayo. Kailangan natin tong lahat. Kami yung sinasabi lang namin lagi, okay lang kami, cool lang kami dito. Baka mas kailangan mo yan. But during those days, kahit si Gary, binibigyan niya na kami ng mga Bible studies noon. So little did we know na nagtanim na pala sa amin si Gary noon. So alam na namin yung buhay Kristiyano, yung paano ka ba save. Pero yung encounter with the Lord, wala pa eh. Yung personal encounter mo? Oo, wala pa eh. Until such time itong si Totit na nung namatay siya dahil sa sakit na tinatawag na dermatomyositis. So from tough guy na sobrang laki ni Totit, talagang in just a month or less than a month, parang naging matanda siya. Kinailangan pa niya maghawak ng stick para lang makapaglakad siya. Pumupunta sa Manila Genesis, tapos pinagpe-pray namin siya doon. So after, I think 2 months or less than 3 months, namatay siya agad. And dumating sa point na kami as a group, pati si Gary, devastated kami. Even sa mga concerts ni Gary, may tribute lagi itong si Totit. Doon dumating in time na, I don't know, I just surrendered to the Lord. Hindi ko makakalimutan yung moment na when I was crying out to the Lord. I was worshiping. Sabi ko, parang sa pelikula na bumubukas yung langit. Yung habang nag-worship ka, nakita mo how great the Lord is. Sabi ko, Lord, alam kong makasalanan ako, pero ba't kailangan pa may kunin na isang tao para lang ma-realize namin na ikaw lang, Panginoon, ng tagapagligtas. Ikaw lang ang pwedeng mag-transform ng aming mga buhay. Kasi we were living, alam namin na sa group na we were living as a sinful man. Ganun naman ang sabi sa Bible, pag pinanganak ka dito sa mundo na to, all have sinned and fallen short of the glory of God. Minsan hindi mo ma-realize kasi ang daming binibigay ng mundo na puro happiness, na temporal lang. But then again, pag nakuha mo na siya lahat, darating yung time na empty ka na you're still seeking for something na hindi mo maintindihan, na doon ko lang nakita na when I surrendered myself to the Lord. I mean, kahit na sobrang devastated yung buhay ko noon, parang may kumikiliti sa puso, may kumukurot sa puso ko na, bakit ang saya pa rin, Lord? Na kahit na may kulang, pero naramdaman mo na kumpleto ka. I just realized na ito palang pagsasayaw na binigay sa akin ng Panginoon. Na at first, hindi ako marunong. Pero dumating yung time na nalagpasan ko pa siya. Dumating yung acting, nandiyan yung singing, dumating yung character mo na binigay ni Lord, yung identity mo, yung purpose mo. Everything yun na pag na-realize mo na ang lahat ng para sa mundo na to temporal lang. But then again, pag si Lord na pag may Jesus ka na in your heart, doon mo mararamdaman na kumpleto ka na talaga. Sabi ko, yung talent lang pala na yan, pahiram lang sa'yo ni Lord, pero He can do more than that. Kaya talagang nagpapasalamat ako si Lord dahil dami kong naging mentor na talagang alam mo na may takot sa Diyos. Laging mapasok sa isip ko,
para magkaroon ng wisdom ang isang tao, yung takot muna dapat. Diba sabi sa Proverbs, the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Pero nandyan siya lagi eh. I mean, kahit na nagiba ako sa aking first marriage, akala ko doomsday na para sa akin. And seeing my 2 sons na para sa akin eh, nasira din sila dahil sa akin. Talagang para sa akin, inako ko lahat eh. I mean, sabi ko, Lord, ako yung may kasalanan nito. I am the head of the family. Kung hindi ko ginawa to, baka hindi nangyari to. Pinagsisihan ko talaga lahat eh. Kaya from that on, I received Christ. Dumating ako sa point na nag-backslide ako. And then I went back to the Lord. It was si Pastor Chinky. Who reminded me na, Joshua, kamusta ka na? Kinamusta niya lang ako. Siya yung isa sa mga pastors na lumapit din sa akin at kinamusta niya ako nung time na nawala na ako sa church. Darating yung time na the Lord will just convict you. And dumating sa akin yun. Isipin mo, isang text lang ni Pastor na kamusta ka. Ako na yung mismong lumapit sa kanya. Yun yung time na bumalik na uli ako. And that was the time na kami na ni Joff nun. Nagde-17 na ako and everything. Sabi ko, pagkatapos ko magpaka-busy and everything, naramdaman ko yung emptiness, bumabalik na uli ako sa Panginoon nun. And then I invited her. Okay. So, nung inimbita ko siya, nasa Music Museum pa nun. And then, ganun uli. Parang alam mo yun, na-flashback uli yung pag-unang receive ko sa Panginoon. And then the second time around was mas grabe pa. Sabi ko, ganun pala sa Panginoon. No? Every day in your lives, yung mercies niya talagang pang forever. New every morning. Kaya paborito ko yung verse na Lamentations, 3:22-23, na yung love niya, it never stops. His mercies always endures forever. No? Fresh lagi yan, pati yung spirit mo. Yung physical bodies natin, tatanda. But yung spirit natin will always be fresh every morning. Ano? Kaya sabi nila, ang dami nagtataka. No? Ba't ikaw, parang di ka tumatanda. No? Oo nga. So, yun ang sikreto. Sabi ko, it's God's grace. Ano? I mean, siguro, calling ng Panginoon yan na nandiyan pa rin tayo sa limelight. So, kung ano yung tawag ng Panginoon sa akin, ginagawa ko pa rin. Isa sa mga inspirasyon ko rin naman, si Sir Gary. Ano? I mean, at his age. Grabe. And I see him on stage, sabi ko, Sir, the first time ko sumayaw sa inyo was 1989. And the last concert we did was 2024, December. Sabi ko, grabe. All those years. Pero nakita ko na parang kahapon lang yun. Galing, di ba? Iba kung ano ang maintenance iniinom, di ba? Ang dami. Ang maintenance niya, si Lord lang. Maintenance talaga sa Panginoon. Ano? Di ba ang klaseng maintenance yun? Totoo yan, totoo yan. Ang galing. So, sinasabi ni Jopa, yung interview ko siya, parang naging kayo, nag-offer ka ng marriage, tapos nakipag-break ka. Oo. Bakit? Totoo yun, ano, kasi... Anong dahilan mo nun? Hindi niya nakwento sa akin. Oo, nung time na naging kami, and then after 7 years, I proposed. Medyo, sabi ko, ang goal ko nun, parang long-term engagement lang. Kasi yun yung time na galing ako sa marriage ko, sa first marriage ko, and then nagpa-annulled na ako. Hindi ko makita yung sarili ko na ikakasal ako muli. Parang nagka-trauma ka? Oo, parang ganun. Sabi ko, baka mangyari na naman yung first ko. Sabi ko, let's take time. Siguro parang humingi ako sa kanya ng space lang din. Oo, nakipag-pull off ka raw. Cool off, not totally break up. Ano. Sabi niya, parang gano'n na rin yun. Cool off, tsaka parang break up na rin yun. Ano. So, kahit na nag-break up kami noon, cool off, nagtatrabaho pa rin naman kami. Para sa aming dalawa, since nagtatrabaho kami pareho, parang feeling ko kami pa rin naman. Ano? Until such time na nag-open na siya na para maligawan siya and everything. Doon ako medyo, parang naisip ko yung aming years na yung journey namin. Oh, tagal Oo, 7 years yun, no? Paano nabuo yung aming love namin sa isa't isa.
Nung pag nawawala na pala yung isang tao sa'yo, doon mo maiisip na yung value niya sa'yo eh. Nung time na may sinasabi siya sa akin na may nangliligaw nga sa akin, foreigner eh. Sinabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, naku, foreigner na yan, lolokohin ka lang yan. Iba kultura nun. Oo, so yun, that's the exact word na sinabi ko, iba yung kultura ng mga foreign, So, sabi niya, nagsiselos ka lang, ganun. So, until such time na talagang nagseryoso na ako na balikan ko siya. Pinag-pray mo ba yun? Pinag-pray ko yun, oo. Na babalikan mo siya? Oo, kasi dumating ako sa point na sabi ko, kung Lord, kung hindi rin naman kami magkatuluyan muli ni Joe, sabi ko, dalhin mo na lang ako sa ibang bansa din. Naisip ko yung nanay ko, puntahan ko na lang. Baka may iba pa akong buhay doon. Or sa ibang bansa din. Basta, wag na lang sa Pilipinas, sabi ko. Paano sinagot ni Lord yung prayer mo? Na kung, sige, balikan mo yan. Meron bang pinakita si Lord sa'yo? Nung una, parang dumating sa point na nagharana-harana pa ako sa kanya. What made you decide na gawin lahat na naligawan siya ulit? Yung feeling ng loss na nung nawawala na siya. Kasi para sa akin, binavalue ko naman lahat kung ano yung meron kami. Yung pinagdaanan ninyo. Parang siguro, I just took time off lang na pag-isipan ng lahat na okay, I'm ready na talaga. Kasi nung time na yun na parang nag-prepare na kami ng marriage, ng venue, ng everything. Hindi pa ako handa eh. Pero nung time na binabalikan ko siya, nawala na talaga. Sabi ko, I am really decided. And gusto ko na talaga i-pursue ito. To have family again. So, doon na kami napunta. And nagulat na lang siya. Meron akong ni-register na marriage preparation under din sa church namin. Ano yung pinaka-confirmation na siya na nga at kayo na nga ang binibigay ni Lord sa isa't isa? Well, dun sa mga pinagpe-pray namin, little by little, answered prayer. Sabi ko, biglang nagkaroon na ng venue, biglang yung mga ninongs and ninangs namin from the church din and from showbiz world, parang agree na sila lahat and everything. So, ito yung mga signs na rin na lang the Lord is with us na rin and He wants us to really become one. Tama yun, Kasi pagka hindi plano ni Lord, maraming balakid. Oo eh. Pero kung plano ni Lord, everything parang naging very smooth na parang naayos isa-isa. Isa pang wino-worry namin that time, yung finances namin. Dahil siyempre, alam namin na pag isang kasal na ganito, malaki yung gagastusin namin and everything. Pero ang dami within our community na parang ang daming help na nangyari. Na sunod-sunod na, wow, venue na and everything. Ewan ko, bigla na lang ganun Nag-provide. Sabi ko, ganun pala pag si Lord ang sumagot. Ang galing. Kung iniisip mo pa lang, sa kanya buo na. Nando na siya, nauna na siya. Yes. Oo. That's the right word. Masasabi mo siya talaga ang gumawa niya. Siya ang gumawa ng kwento niyo. Siya ang nagbuo lahat. Was there a time na, or may experience ka na, nag-worry ka, nagkaroon mo laking problema, o may bayarin, o may ganyan, pero kumilos ang Panginoon? I think, since tayo naman lahat nasa flesh pa rin, talagang darating yung time na may fear tayo in everything. Pag nandiyan na yung bills and everything, the tuitions, yung taon-taon, nagra-rise up siya. Yung mga early years ko na nung kami mag-asawa, talagang grabe warrior kami. Hindi warrior. Oo, hindi warrior. Kasi talagang nag-aalala kami. Sabi ko, ito lang yung ginagawa natin na alam natin acting, magsayaw. Pero hindi, grabe yung provisions ng Panginoon Every year, nandiyan kami sa aming fasting and prayer. Talagang yun laging pinagpe-pray namin. Talagang kami mismo, na-amaze kami dahil may project na naman. Ito, may project na naman. Hindi alam mo yung, may season lang na drought, alam mo yun, na wala. But darating yung time na ito na naman siya. Alam mo yun, mismo, tatanggayan mo na lang Kaya naniniwala talaga ako sa word ni Lord na floodgates will always be open, na if you just obey me and everything. Ako ang driver mo. Ako yung choreographer mo. Kasi yung time na kung kami lang to,
Wala, kami lang magpapatakbo ng buhay namin. Wala, sad-sad talaga. You always end up nothing na, ang end up mo, wala, stress ka, depressed ka. Ang kalaban pala natin dito sa mundo na to is yung darkness, yung spiritual darkness. Kaya tayo mayroong anxiety, may depression tayo, warrior tayo. Kasi malakas yung bulong eh. Sabi nila yung sigaw tsaka bulong, grabe yung bulong. Yung bulong talagang pumapasok sa puso Ang mo, lakas niya pagka... sa mind mo. Oo. Sin kaya ka niyang kontrolin. At the end of it, ang mangyayari sa'yo, gusto mo na mag-suicide. Kaya sabi ko, minsan nanghihirap mag-mentor sa mga taong may depression. Kasi sila mismo, it's really a one-to-one basis with the Lord. Yes. Kailangan kung ano yung faith na meron ako sa Panginoon, hindi ko, share ko lang sa'yo whatever I have. Pero as long as you don't have that encounter with the Lord, hindi mo ma-experience eh. Ang sinasabi ko, yung genuine encounter with the Lord. Kasi alam ko na eh. Na-encounter ko na siya eh. Kumbaga sabi ko, Lord, darating yung time. Darating yung time, nandyan ako. Hallelujah. Praise God. Sabi ko, maraming bagay na hindi mo maintindihan hanggat hindi mo na-encounter ang Panginoon. Kasi yung dagok sa buhay, hindi humihinto eh. It's how you receive it. It's how you accept it. Kaya ako natutunan ko ng tanggapin eh. Kaya siguro naging matibay ako. Yung tipong kahit iwan ako sa isang madilim na lugar, hindi na ako takot eh. Kasi? Because I know I'm with the Lord. Alam ko na si Jesus yung magsasalba sa akin eh. So kung nandiyan kayo ngayon, eh, marami kayong doubt, I wanna pray for you. And kung hindi nyo pa na-receive ang Panginoon, let's just pray a simple prayer. At kung tatanggapin nyo to, eh, this is the day na talagang masasabi nyo, it's one of those decisions na talagang magse-celebrate ang heaven at bubukas na talagang kung ano yung iniisip nyong party dito, grabe ang trumpets dun sa langit. Ano. So, I wanna pray with you. Lord, thank you for this day because I realize that I'm a sinner. Kung hindi dahil sa kabaitan ninyo, Lord, hindi ko rin marirealize na ako po'y makasalanan. Lord, ako po'y tao lamang at nagkakasala. At habang nasa mundo kami na to, eh, nandiyan po lagi ang temptation. So, as a sinner, eh, kami po ay humihingi ng tawad. Lord, please forgive us. And we want to invite you, Lord, as our Lord and Savior. Panginoon, sinusurrender namin sa inyo ang buhay na binigay niyo sa amin at pinahiram niyo sa amin. Na alam naman namin na kapag kayo ay naging driver nito, ay mas magkakaroon ng makabuluhan ang aming buhay. Because sinabi mo sa inyong word na you are the way, the truth, and the life. Lord, sinubukan na namin na patakbuhin yung aming buhay. Pero lagi kaming sumisemplang. Pero nung makilala namin kayo at makikilala pa namin kayo, eh marireveal pa yung maraming katotohanan. At pag nalaman namin yung mga katotohanan na yan, kayo ang magbibigay ng buhay sa aming buhay. At bibigyan nyo kami ng buhay na walang hanggang. At ito po ay magkakaroon pa kami ng more excitement sa aming buhay. Kung ano man po ang meron kami ngayon, eh tinataas namin ito sa inyo. Lord, let your plan, let your will be done. Yes. So maraming salamat, Panginoon. And in this we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God.
Kung ikaw kapatid, sumabay doon sa prayer na yon, asahan mo na ang mga magandang pangyayari sa buhay mo. Oh, yes. At kung totoong galing sa puso mo yon, sigurado hindi ka bibiguin ng Panginoon tulad ng ginawa niya sa buhay ni Joshua. Yes. Ay nako. Alam mo yan yung lahat ng tao may longing sa puso. Diba? Yung longing na yon, hindi natin alam kung ano. Hinahanap natin kung ano yung makakapag-feel ng longing na yun. Hanapin natin sa relationship, sa pambababae, o pagbo-boyfriend, sa pagsusugal, pag-inom ng alak, drugs, lahat ng bisyo. Pero pagkatapos ng magawa, empty pa rin. Yes. Ayun pala yung longing na yun. Isa lang makaka-feel, di ba? Maraming salamat po. Nako, ang dami na namin na pagkwentuhan. I'm sure kayo din nag-enjoy sa kwentuhan. At kayo ay na-bless din sa maraming kwento ni Lord. Di ba? Na kami yung mga extra lang at supporting lang. Hanggang sa susunod po, dito pa rin sa Finding Hope with Ari. God bless you abundantly.